Good morning everyone. So yung report ko ay financial goal, planning, and setting. So sinasabi dito na mahalaga daw na may goal tayo sa buhay, especially kapag financial goal planning ito. So bakit nga ba mahalaga ang financial goal planning? So mahalaga ang financial goal planning para sa future ay paisi-isi na lang tayo. So nabibili natin yung mga gusto nating bilhin, makakabili tayo ng mga magagarang kotse, makakabili tayo ng malaking bahay. So, at iba pa. So, there are three key areas in setting investment. Ang una dyan ay ang time horizon. Dito sa time horizon, sinasabi dito na kung mas marami yung time mo, ay mas malaki yung income na mapupunta sa'yo. So, example na lang, nag-ipon ka ng 1 year. So, sa tingin mo, malaki yung may ipon mo ng 1 year. So, pwede siyang malaki at pwede rin siyang unti. So, what if na lang nag-ipon ka ng 30 years? So, mas malaki yung may ipon mo sa 30 years. So, ang ibig sabihin dito sa time horizon, mas malaki yung time mo, mas malaki yung mapupuntang income para sa'yo. Next naman ay ang risk tolerance. So, may mga tao na nag-i-invest sa isang bagay. So, hindi sila takot na mawala yung pera nila dahil kapag lumago naman yung in-invest nila ay malaki rin yung mapupunta sa kanila. So, ang tawag sa mga taong yun ay risk seekers. So, meron din namang mga tao na okay lang sa kanila na hindi sila mag-invest. So, okay lang sa kanila na hindi nadadagdagan yung pera nila, hindi rin nababawasan. So, yung tawag sa mga taong yun ay risk averse. Ang pangatlo naman ay ang liquidity needs. Sa liquidity needs naman ay kung paano mo mabilis na matuturn yung investment mo into cash. So example dito, mag-invest ka sa pagkain. So yung pagkain ay kailangan ng tao sa pang-araw-araw ng buhay. Kaya mabilis mauubos yung in-invest mo na pagkain. Kaya mapupunta din lang sa'yo kaagad yung pera. So, kapag alam mo na yung tatlong investment na to, ay dito na papasok yung growth, income, and stability. Dito naman sa growth ay yung value ng isang bagay. So, for example dito ay yung gold. So, pwede kang mag-invest sa gold dahil habang tumatagal ay mas tumataas yung value nito. Next naman ay ang income. So, itong income ay yung pera na napupunta sa'yo. So, ang pwede mong gawin dito sa income na to, pwede mo siyang i-invest or pwede mo rin naman siyang gastusin. Next naman ay ang stability. Sa stability, kung paano mo magiging stable yung pera mo. So, dapat hindi siya bababa. So, punta naman tayo sa budget and budgeting. So, hindi naman tayo bago dito sa salitang budget. So, para hindi na mapahaba, ay example ko na lang dito ay yung allowance natin kada linggo or kada araw. So, ang ginagawa natin sa pera natin ay nagpaplano tayo kung ano nga ba yung dapat nating bilhin sa pera na yon para may matira or mapagkasya natin yon sa isang araw. So, pinaplano natin yung pera natin. So, yun yung budget. So, merong 7 steps para sa good budgeting. Una dyan ay ang set realistic goals. Dito sa set realistic goals ay dapat alam na daw natin kung ano yung kailangan natin or ano yung gusto natin sa pera natin. So, pwede itong maging kotse, maging motor, or iba pa. So, kung alam na natin yung gusto natin, makakapagtabi na tayo ng pera para doon. At makakapag-ipon pa tayo ng mas maayos. Number 2 naman ay ang identify income and expenses. Dito naman ay mahalaga na alam natin kung ilan nga ba yung kinikita natin sa isang buwan and kung saan yun napupunta. So kung alam natin kung saan yun napupunta, pwede tayong magbawas ng mga ilang bagay para may maipon naman tayo kahit papano. Number 3 ay separate needs from wants. So, hindi naman lahat ng binibili natin ay mahalaga, tama? So, meron tayong binibili na kailangan natin, katulad ng mga pagkain at mga tubig, mga ganyan. Meron din naman tayong mga binibili na gusto natin, katulad ng mga damit at iba pa.
So kung alam na natin yung needs and wants natin, ay madali na nating mapili or madali na natin tayo makakaipon kung alam natin yung needs and wants natin. Number 4 naman ay design your budget. Dito sa design your budget ay sinasabi dito na dapat yung ginagastos natin sa isang buwan ay dapat hindi tataas sa kinikita natin. So for example nito, yung kinikita natin ay 30,000 a month. Pero yung ginagastos naman natin kada buwan ay 35,000. So dapat pwede yon dahil mababaon tayo sa utang. Next naman ay ang put your plan into action. So katulad din lang ito ng number 4. So dapat nakabalance yung gagastusin mo sa kinikita mo. Next naman ay ang plan for seasonal expenses. So may mga event na isang beses lang mangyari sa isang taon, katulad ng Pasko at mga birthday. So dapat maaga pa lang daw ay nagtatabi na tayo ng pera para doon. Para kapag dumating yung panahon na yon na kailangan nating magregalo sa mga inaanak natin, ay hindi tayo mabigla sa gastos. Okay, so next naman ay ang look ahead. So hindi naman sa isang araw, 2 araw, 3 araw ay may stable na kaagad yung pag-budget natin. So pwede itong abutin ng 2 buwan, 3 buwan, or di kaya 1 buwan para ma-stable yung pag-budget natin.